ay 0 ang allocable budget. Dalawa sa Davao City, isa sa Davao del Norte, at isa sa Zamboanga City. Sino ba yung mga nandun? Kasi... Congressman Puro Davao Pulong, Ungab, Bebot Alvarez, at Kimer Olaso, if I'm not Yun. mistaken. At dapat bang ikumpirma ng DPWH, totoo ba ito o hindi? Ayan. Kasi factual naman yan eh. Yes. Pangalawa, sa list of proponents ng insertions nandiyan din po. At kaya parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko wala. Parang Ito, kung hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. pwede mong sagutin o kung ayaw mo sagutin, okay lang. Pero dediretsuhin ko na. Andiyan ba sa listahan si Congressman Romualdez? Halos buong 19th Congress ay nandun. Pero Sino lang wala? si Congressman Pulong, nasa 19th Congress, wala siya doon. Yun. At yung allocable niya, 0. See? Ito pa Kaya mga malinis ang mga Duterte. Process of elimination. Pag hindi niya nabanggit, nandun. Kaya sinasabi ko lang naman yung nakalagay sa listahan eh. Baka dahil dito dapat maglagay na lang sila ng project sa kanila para masabi nila meron. Pero sa 2025 talagang wala. Pero kung ang nanay mo nandoon ba sa... So, halos lahat. okay. Na-report Yan naman yan lang ha. Papakita ko sa inyo. So, yan na. Sa Cabral Files, itong 4 lang na kongresista ang zero allocable budget. Ang walang mga insertion, malinis. So, ano pa ang papatunayan ninyo, mga bangag na gobyerno? Hindi magnanakaw ang mga Duterte. Hindi mga mukhang pera ang mga Duterte. Yan ang tandaan nyo. Ang sa kanila lang, magtrabaho ng maayos. Yan ang sinasabi ni Pulong kahapon sa interview na napanood ko. 2022 pa pala, wala na pala siyang budget. Tinanggalan na pala siya ng budget sa Davao City. Imagine 2022 pa lang. Dahil doon simula sa pag-ano siguro niya. Pag-kontra-kontra niya dito. Siguro may nahalata na si Pulong na mga pagnanakaw. Yun. So 2022 pa pala wala na siyang budget. Tinanggalan na si Pulong Duterte, wala ng budget. Pero nabubuhay ang Davao. O tingnan nyo, masikat pa ang Davao ngayon. Maraming mga nagagawa na maayos sa Davao. May bagong tulay, may mga ano pa yung natatapos doon. 2022 hanggang ngayon, 2025, ewan ko ngayon 2026 kung may budget ba ang Davao. Pero sabi ni Pulong, simula ng 2022, wala ng budget ang Davao, pinutol na ni Tamba. Hanggang ngayon siguro. Pero tingnan mo, nabubuhay ang Davao. Sabi ni Pulong, nabubuhay kami. Hindi kami mamamatay kung wala kaming budget. Kaya nga, dapat talaga bumuwag na ang Mindanao. Buwagin na. Buwagin na. Isiparit na tayo sa Luzon. Kasi itong taga Maynila, mga magnanakaw. Ang karamihan. Puro mga buaya. Itong mga hayop na to. Nagiging politiko lang. Umupo na pagka-politiko para ang nasa mindset, magnakaw. Imagine sabi ni Congressman Libisti, sa 19th Congress na nakaraan, hindi ngayon, bago kasi marami na ngayon bago. Sa 19th Congress, nandoon pa si Pulong. Si Pulong lang Duterte ang walang allocable. 0 budget. Imagine? Meaning hindi sila mga patay gutom. Hindi sila patay gutom na mag-request ng mga allocables. Ito, lagyan mo ako kasi kailangan ko. Kung bigyan sila, okay. Kung hindi sila bibigyan, okay. Katulad din yan kay Vice President Sara Duterte. Sa ginagawa nila ngayon, na ginigipit nila si Sara Duterte sa budget niya, para hindi siya makapagpatuloy ng kanyang mga ginagawa na mga proyekto, yung ginagawa niyang mga pagtulong sa mga taong lumalapit sa Office of the Vice President. Tumutulong si Sara, marami siyang ginagawa ngayon na binibigay yung bus niya na sakay na taday, magnegosyo na taday, yung mayroon siyang bus na libreng sakay. At saka mayroon siyang ginagawa na magnegosyo,
Binibigyan niya ng mga puhunan yung walang-wala. Oh, ano yan? Yan ang gusto ng mga buaya, mga magnanakaw na congressman na hindi bigyan si Sara Duterte ng budget. Binigyan man ng pinakamaliit, pero anong sagot ni Sara Duterte? Kahit hindi niyo ako bigyan ng budget, magtatrabaho pa rin ako. Makakatrabaho pa rin ako. Ginagamit nila ang sarili nilang pera, ginagamit nilang sarili nilang sweldo siguro. Ni binibigay kung sino, pero kunti, sabi ni Sara, nagbibigay pa rin ako ng mga tulong, pero kunti na lang. Dahil nga, hindi na siya binibigyan ng kung ano ang budget na gusto niya. Kaya kayo, mga tanga, kayong mga putang ina, na mga naniniwala kayo sa mga fabricated issue, na para lang sirain ang dignidad ng mga Duterte at sisirain si Sara Duterte na dahil daw sa confidential funds. Mga putang ina ninyo, kayo mga bugok, mga ulul, mga gago na naniniwala na mayroong ninakaw si Sara Duterte sa confidential funds niya na 150 million. Ito ang isaksak nyo sa mga bilat ninyo. Ito ang isaksak nyo sa kipay ninyo. Makinig kayo, mga ulul, mga gago. Yang confidential funds is not supposed na i-expose yan. Kaya nga, mayroong mga alias doon na mga pangalan na sinusulat si Sara Duterte na mga piatos kung mga ano-ano pa. Dahil, masisira yung taong binibigyan niya ng tulong, lalo pa yung mga intelligence niya doon sa bundok, yung mga informer niya na binibigyan niya ng tulong na para magsabi ng katotohanan kung andyan yung mga rebelde, andyan yung mga NPA. Kaya yung mga NPA na mga terorista dyan sa Congress, galit na galit kay Sara Duterte. Kasi talagang hindi tinitigilan ni Sara Duterte ang mga putang inang rebelde pagpuksa. Kaya doon niya ginagamit yung confidential funds niya. At mga bobong mga congressman na mga kawatan na mga buaya, tatanungin ko kayo, what is confidential funds? Mayroon bang confidential na ibubulgar mo? Confidential nga mga julol kayo, mga putang ina ninyo. Confidential nga. Tapos gusto nyo, ginigiit ninyo na gusto nyo ipubliko ni Sara Duterte kung saan niya napunta ang pera. Mga ulol kayo. Ba't hindi nyo tatanungin, iimbestigahan si Marcos Jr. ng confidential funds niya? Alam nyo ba magkano ang confidential funds ni Marcos Jr.? Mga tanga? 4.6 billion. Billion ang confidential funds ng putang inang hinayupak na inutil na presidenteng kawatan. Na nagpapatira sa puwet. 4.6 billion noon, noon yun. Aywan ko ngayon magkano kasi sinasabing tumaas ng malaking porsyento ang confidential funds ni Marcos Jr. May death threat ba si Marcos Jr.? May mga ano ba siya? Wala. Si Sara Duterte marami siyang death threat. Kasi nag-death threat sa kanya, alam na natin kung sino ang gustong gumurgor sa kanya. Alam na natin kung sino ang gustong gurgurin si Sara Duterte. Kasi talagang ayaw nila, gusto nilang mapigilan sa pagtakbo si Sara Duterte sa 2028 kasi alam nilang hindi sila mananalo kung sino man yung tatakbo pagka-presidente ngayong 2028. Kaya ngayon, ginagawa na nila lahat, tinanggalan na si Sara Duterte ng project, tinanggalan na ng budget, maliit na lang yung binibigay, nung nakaraan, kasi gusto talaga nilang pilayan nila si Sara Duterte. Ang akala nila susurinder si Sara Duterte. Ang mga Duterte, hindi mga mukhang pera yan. Kahit walang budget yan, magtatrabaho yan.
Kaya yung ginigiit ninyo na ninanakaw ni Sara Duterte ng 11 days, ang 150 million na confidential funds, mga estupidong gugong kayo. Mga putang ina ninyo. Hindi ninakaw yan. Mismo ang COA nag-declared na malinis, may resibo, walang ninakaw si Sara sa confidential funds niya na putang ina katiting lang kumpara sa confidential funds ni Bangag Adik Marcos Jr., Cokin Adik. 4.6 ang confidential funds, 4.6 billion ang confidential funds ni Marcos. So ngayon magkano? Mas lalong lumaki daw. Nag-increase ang confidential funds. Kaya yan ang ayaw bumaba ni Marcos Jr. Kasi nanghihinayang siya sa mga benefits na maibulsa niya. Nanghihinayang siya. Kung bababa siya, kung mag-resign siya, nanghihinayang ang putang ina. Dahil balik na naman siya, kung mag-resign siya, bababa siya pagka-presidente, balik na naman siya, pakukuyakoy na walang pera. Sa buong bansa, Yun. 4